na namang napakagandang pagkakataon ang ibinigay sa atin ng ating mahal na Diyos upang patuloy tayong mag-aral ng Kanyang mga salita dito sa ating programang sinusubaybayan, ang Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr., ang inyong makakasama sa ilang panahong talakayan. Nakasama rin natin ang atin pong kinikilalang professor ng Manila Adventist College, si Pastor Nestor Ilioma. Pastor, kamusta na po kayo ngayon? Mabuti naman, Pastor. Ikaw ang aking kukumustahin sapagkat ikaw ang laging nasa bukiran. Naririnig mo ang mga komentaryo at pasasalamat ng mga kapatid at ako'y nagagalak na sila ay napagpapala sa ating programa. Yeah. At totoo naman po na nakakatuwang mapakinggan ang kanilang mga positibong feedback tungkol dito sa programang ito, na kung saan ay maraming bagay silang nakukuha na may i-apply sa kanilang pangkristyanong pamumuhay. Kaya nga mga ginigilo naming taga-subaybay, maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay at ganun din sa inyong pananalangin, kaya ang programa ay nagpapatuloy. Of course, hindi rin natin makalimutan yung mga kapatid natin na bukod sa kanilang pananalangin ay nagbibigay ng kanilang love offering para doon sa programa, katulad ni Sister Mayet at ang iba pang mga kapatiran sa iba't ibang lugar. So maraming salamat po. At sa pagkakataon pong ito, Pastor, at sa lahat ng mga taga-subaybay, tayo ho ay nasa ikasampunang serye ng ating pag-aaral. At sa ilang mga natitirang pag-aaral, ay totoo nga namang lalo nating nadarama ang pangangailangan natin sa paggawa ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Dito po sa seryeng ito, aalamin natin at pag-uusapan natin sa ilang mga minuto ang kabuuan ng pangangailangan natin sa pananalangin at ng salita ng Diyos sa buhay ng Kristiyanong puspos ng Espiritu. At hinding bibigyang kahalagahan ang karanasan ng presensya ng banal na Espiritu sa pamamagitan nga ng pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. Na sa pag-aaral na ito, ang dalangin natin ay mabungkal natin ang pag-ibig para sa mga panahon ng pakikipag-ugnayan kay Kristo sa pamamagitan ng ministeryo ng banal na Espiritu. Doon ba sa palagian na schedule natin sa bawat araw na mayroon tayong pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya tamang-tama na ang titulo ng pag-aaral ay Ang Banal na Espiritu, ang Salita at Panalangin. Subalit bago tayo tumungo sa kabuuan ng ating talakayan, ay tayo muna ay humiling ng panalangin sa pamamagitan ni Pastor Ilioma. Tayo po ay manalangin. Maibigin naming Diyos na pinanggagalingan ang lahat ng pagpapala at mabubuting bagay. Sa sandaling ito ng aming pag-aaral ay unang-una sa lahat, hahanapin namin ang inyong katwiran upang kung magkagayon kami linisin sa lahat ng aming mga karumihan. Igawad po ninyo, Panginoon, ang karunungan at kaalaman at pangunawa. Ganon din naman sa aming mga tagapakinig at mga kapatid na nag-aaral ng inyong salita. Masumpungan kaming hindi lamang nag-aaral, nakikinig, bumabasa, kundi gumagawa upang kung magkagayon ang gawain ng banal na Espiritu na pakabanaling kami at kami ihubog sa inyong wangis ay matupad na at matapos na ang inyong likas sa aming mga buhay. Pahintulutan po ninyo ng aming pag-aaral sa araw na ito ay magiging isang pagpapala, isang hamon at isang commitment para sa bawat isa sa amin na lalo pang magtapat hanggang sa wakas sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bilang pambungad po na talata sa ating pag-aaral, nais ko pong anyayahan kayong buksan sa Roma Kapitulo 8, talatang 26 hanggang 27. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisaysay sa pananalita.
at ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. Narito, Pastor, sa sulat ni Apostol Pablo ay kanyang idiniin ang isang napakahalagang bagay sa mga mananampalataya. Yung kanyang tinutukoy ditong mga anak ng Diyos na inampon sa kanyang sambahayan. Yun yung konteksto rito ng kapitulo ay hindi sila marunong manalangin, ang sabi rito na nararapat. Yan. Nananalangin pero kung minsan ay hindi yun yung tamang panalangin. Kaya nga, ang sabi niya rito, ang banal na Espiritu, siya ang namamagitan para matuto tayo, sabihin natin kung ano yung mga tama na dapat nating ilapit sa Diyos at ano yung mga kondisyon na dapat nating gawin upang kung magkagayon ang ating pananalangin ay magiging pagpapala sa atin at magiging kaya-aya sa Diyos. Binanggit natin yung salitang panalangin. Ano po ba ang biblical na kahulugan ng panalangin? Ayan, kung atin pong babaybayin nang ang tao ay lalangin ng Diyos, sila ay nakikipag-usap ng harap-harapan sa Diyos. Ayan. Nang ang tao ay mahulog na sa kasalanan, ang tao ay nakikipag-usap sa Diyos na hindi niya na nakikita. Ito yung tinatawag nating panalangin, Pastor. So unang-una, ang panalangin, simpleng-simple, Pastor, is talking to God as to a friend. Nakikipag-usap sa Diyos. Anumang circumstance yan. Hindi lamang yung ikaw ay lumuluhod. Hindi lamang yung ikaw ay mayroong hinihingi. Pero yung sinasabi mo, ang lahat ng nangyayari sa iyong buhay, sa iyong Panginoong Diyos, iyong dinudulog ang iyong mga pangangailangan, ang iyong mga pagpapasya, ito'y magiging panalangin. So pakikipag-usap, pakikipagpanayam, at pakikitalastasan, yung communication sa ating Panginoong Diyos. Yun yung una. Meron akong gustong idagdag na nakita ko sa aking pag-aaral, Pastor. Dito sa Lucas 18:1, merong napakagandang talata dito at gusto kong ito ay idiin kung ano ang panalangin sa pananaw ng banal na kasulatan. Ang sabi po dito, at sinalita niya sa kanila ang isang talinhaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mangaglupaypay. Ayan, ang sabi rito, na ang ating Panginoong Hesus, sinabi na dawat ang mga Kristiyano, ang mga anak niya, ang mga sumusunod sa Kanya, magsipanalangin lagi ng huwag manlupaypay. Ang ginamit sa English ay faint. Yun, yung hinihimatay. Bakit? Kasi ang panalangin, isang paghinga ng ating kaluluwa, Pastor. Breath of the soul. Pag tumigil kang huminga, ay mawawala ng oxygen ang iyong utak. Hihimatayin ka, manghihina ka. Ganon din, pag hindi tayo nananalangin, nawawalan tayo ng koneksyon sa Ama, nawawalan tayo ng buhay. Yung hininga, ito yung nagpapakita na connecting link natin. So yung panalangin natin, yun yung ating continuous na tayo ay humihinga. Yan. Breathing tayo in connection to God. Yan. So ikalawang pananaw na ating nakita, hindi lang pakikipag-usap, paghinga ng ating kaluluwa. Kanino? Sa Panginoon na siyang nagbibigay ng buhay, spiritual, ganun din yung natural. Kaya pala ito yung aking naririnig palagi at nababasa na ang panalangin ay hininga ng buhay. So maliwanag nating napag-aaralan dito sa ating tinatalakay, ang kahalagahan ng panalangin ay isang paghanap ng presensya ng ating Panginoong Diyos. Subalit, tinitingnan ko rin na yung hanapin ang presensya ng Diyos ay isang napakahirap magawa ng isang tao na katulad natin na napawalay sa Diyos. Tama yun, Kaya Pastor. dito siguro kailangang iugnay natin yung banal na Espiritu kung paano siya tumutulong dito sa panalangin. Kaya nga yung sa ating pag-aaral ay ating idiin ano ba yung papel ng banal na Espiritu sa pagiging mapanalanginin. Ayan. Unang-una sa lahat, Pastor, ang tao na makasalanan, tayo. Kasi nasa kontekst na tayo ng kasalanan eh. Nung ang tao ay lalangin ng Diyos na wala pang kasalanan, hinahanap niya ang Diyos. Gustong-gusto niyang kasama ang Diyos, nakikipag-usap siya. Pero nung ang tao ay magkasala na, si Adan at si Eva, Pastor, nagtatago na. Natatakot na sila. Kaya hindi na natural na tayo ay lumapit at makipag-usap at isangguni ang ating buhay. Ayan.
bakit kinakailangan? Ano ang role ng banal na espiritu para tayo makipag-usap o manalangin sa Diyos? Ito yung nagbibigay ng desire, ng pagnanasa na ating hanapin ang Diyos. Ayan. So yung banal na espiritu, yun yung nagpa-prompt sa atin, umuudyok sa atin na ating hanapin ang Diyos. Makipag-usap tayo at ang kanyang presensya ay nakakatuwa na naroon tayo. Hindi dapat tayo natatakot, Pastor. Bakit? Meron akong talata na nais basahin. Isaiah 33, Pastor. Napakaganda ng talatang ito. Nung ako'y pinag-aaralan ko itong leksyon, ako'y tinunghayan ko itong 33. At nais kong inyong pansinin ang sinasabi ng talata 14 at 15. Ang mga makasalanan sa Sion ay nangatatakot. Nanginginig ang mga masasama. Sino sa atin ang tatahan sa mamumugnaw na apoy? Sino sa atin ang tatahan na walang hanggang ningas? Siyang lumalakad ng matuwid at nagsasalita ng matuwid. Siyang humahamak ng pakinabang sa mga kapighatian na iniuurong ang kaniyang mga kamay sa paghawak ng mga suhol na nagtatakip ng kanyang mga tainga ng pagdinig ng tungkol sa dugo at ipinipikit ang kanyang mga mata sa pagtingin sa kasamaan. Ayan, napakaganda, Pastor. Ito yung tao na, kasi kung minsan, ang turo natin ay, ang Diyos ay nakakatakot. Ito yung karamihang mga sin na namumugnaw. Pero ang tanong dito, sino ang tatahang kasama ng Diyos? Tuwing tayo'y mananalangin, Pastor, tuwing tayo'y sasamba, tayo'y mag-aaral ng kanyang salita, lumalapit tayo doon sa namumugnaw na apoy. Hindi tayo susunugin niya. Bakit? Kasi yung matuwid, ang sabi rito, nagsasalita ng matuwid, yung hindi kumukuha ng suhol, yung mga description niya, hindi nagbububo ng dugo. Ito yung tao, yung matuwid, na nasa harapan ng Diyos. So, ang tanong mo kanina ay, bakit ang banal na espiritu? Yung banal na espiritu, ito yung nagbibigay ng kapangyarihan dito sa taong ito na hindi natin katakutan ng Diyos. Kasi pag nananalangin tayo, ay parang takot na takot tayo. Piling-pili yung ating mga salita. Remember, pag tayo'y nakikipag-usap, Pastor, ang address natin sa Kanya, hindi hari. Hindi, Diyos. kundi Ama. Okay. Malapit ang Ama sa Kanyang anak. Kaya nga itinuro ng ating Panginoong Hesus, tawagin natin ang Diyos na ating Ama. Ano man tayo, madungis man tayo, pag nariyan na ang ating Ama, lapit tayo, sasabihin natin, kung tayo ay may masama ang loob, may sakit tayo, may mga karamdaman, ano pa mang karanasan, lalapit tayo sapagkat ang banal na espiritu ang sabi niya, hindi mo dapat katakutan ang presensya ng Diyos na nasa langit. Yan. So, kaya napakalaki ang ugnayan ng panalangin sa espiritualidad ng bawat isa sa atin. Dahil ang tunay na panalangin at totoong espiritualidad ay inilalagay ang Diyos na siyang sentro sa kanyang buhay. So kaya nga ito, pumasok na naman dito ang napakahalagang papel ng banal na espiritu sa pamamagitan na kung papaano tayo mananalangin o tatawag sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, nung mga nakaraan, pinag-aaralan natin na kinakailangang gumawa ang banal na espiritu sa buhay natin. At ang paraan ay ang pananatili sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, dito, paano nating iuugnay itong mga salita at ganun din yung pagiging mapanalangining buhay sa isang tao na siyang umuugnay sa ating Panginoong Hesus. Ayan, babalikan natin yung talata na nakaugnay doon sa ubasan. Sa Juan 15, ang talata, Pastor, ay 7. Juan Kapitulo 15, alam natin yung tagpo rito nung sinabi ni Jesus na siya, ang ama niya ay ang magsasaka at siya yung puno ng ubas at tayo yung mga sanga. Sa talatang 7, ay tutugunin ko yung iyong katanungan. Narito ang sabi, Pastor. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. No, napansin ninyo, Pastor, ang nananatili sa Kanya at ang mga salita. So, kanina yung tanong mo ay abiding in Jesus, in His Word, and our prayer life. So, tatlo yun Triangle yun, Pastor. Yung tayo ay nananatili kay Kristo. Pag sinabi mong nananatili kay Kristo, Pastor,
ikaw ay niligtas niya sa iyong mga kasalanan, nananatili kanyang inililigtas. Hindi ka umaalis sa kanya. Dahil ang kapasyahan ng umalis ay tayo, Pastor. Dahil tayong mga Adventista, ang pananiwala natin ay pwedeng mawala ang ating kaligtasan. Ayan. Pero si Kristo, gusto niyang tayo'y palaging ligtas. Okay? Pero tayo, nagsishift kuminsan. Kaya nga, dapat manatili tayo sa kanyang salita, yung mga katotohanan ng ating sinampalatayan, at tayo'y hihingi, ang tabi doon, at kanyang ibibigay at gagawin ang ating mga kahilingan. So pwede bang manalangin na hindi mo pinasasakop ang sarili mo kay Jesus o kay Kristo? Maaaring sabihin natin, casual na pakikipag-usap. Yes. Pero yung sinasabi rito kasing communication dito, Pastor, ay ito na yung meron kang ugnayan. Ikaw ang kanyang anak at siya ang ating ama. So yung relationship dito ay nami-maintain. Yan. Ay pwede namang makipag-usap yung ibang bata sa tatay ko eh. Tatay niya. Yan. Pero hindi ganun ka-close. Pero ito closeness eh. Ang ipinapakita nito ay yung malapitang ugnayan ng isang ama sa kanyang anak, ng manlalalang sa kanyang nilalang. At doon nagiging epektibo ang ating ugnayan sa Kanya dahilan sa bunga nung pananatili natin sa Kanya. So, ngayon, dito naman sa ating pinag-uusapan, nabanggit ko kanina na pwede bang manalangin na kahit hindi nananatili sa Diyos o di kaya bakit ang pagtawag sa Diyos ay napakahalaga sa ating mapanalangining buhay. Ayan. Okay. Pansinin natin, Pastor, babasa tayo ng mga 2 talata. Dito sa bahagi ng Sermon on the Mount, yung turo ng ating Panginoong Hesus dito sa Mateo 7:7, Pastor. Pansinin natin, ang katanungan mo ay bakit yung asking, yung paghingi, ay mahalaga sa ating buhay panalangin. 7:7. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Okay. Narito, Pastor, ay sinabi ng ating Panginoon, magsihingi kayo. Bakit kinakailangan tayong humingi? Eh sabi natin, omniscience naman ang Diyos. Alam naman niya lahat. Niya ang ating mga pangangailangan. Alam niya kung may problema tayo o hindi. Tama yon, Pastor. Pero gusto niya na tayo ay lalong maging mas malapit sa Kanya sa panahon na tayo'y may mga pangailangan. Pag humihingi tayo, ipinapakita natin una, yung ating pagtitiwala sa Kanya. Ikalawa, yung dependence natin sa Kanya. At ikatlo, na siya yung ating ultimate na kanlungan sa panahon na may mga kabagabagan sa ating buhay. Kaya ito ay lubos na napakahalaga. Kasi alam niyo po ba na kapag tayo ay nananalangin, kanina binabanggit na tayo'y nakikipag-usap sa Diyos. Ngayon, pagka naman tayo ay nagbabasa ng Kanyang salita, ang Diyos naman ang nakikipag-usap sa atin. Ngayon, ano ang kinakailangan ng Diyos sa pagtugon sa ating pananalangin? Ayan. So, pansinin natin, Pastor. Ano ang kinakailangan? Prerequisite. Yung kinakailangan mong gawin bago sa matugon ng Diyos tumugon ng Diyos. panalangin. Marcos. Tingnan natin ang sulat ni Disipulo Marcos. Marcos, Kapitulo 11:24, Pastor. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong dinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo sa inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Napansin niyo? Na inyong tinanggap na. Napakaganda, Pastor. Na ang ano rito ay manampalataya tayo. Una, hihingi ka, pero yung sa iyong paghingi, dapat ipinapakita na tayo ay nananampalataya na ibibigay niya. Ako ay may illustration noong Sabado eh. Nagtawanan kasi yun sa yung emphasis nga natin ng yung 10 days of prayer. So prayer yung aking sermon. Ang sabi ko ay meron akong karanasan nung ako'y intern pastor na nagwi-week of prayer ako sa isang church doon sa Pangasinan ay madaling araw, pastor, ang week of prayer. At ang mga kapatid, iniiwan yung kanilang mga tahanan bago pumunta sa gawain, pumupunta sa church at uma-attend ng pulong panalangin. Kalawang umaga, pumunta yung isang pamilya, ang sabi niya, Pastor, hindi na kami pupunta bukas. Ay sabi ko, bakit? Kahapon, nung dumalis sila, sabi niya,
ninakaw ang lahat ng mga ani nilang nakasako na palay. At pagkatapos noon, hindi lang yon, the worst, yung kaisa-isang ulo ng poso, ng bomba, ng tubig, ninakaw din. Kaya sabi niya, Pastor, hindi na kami pupunta bukas, baka susunod pa, nakawin na yung traktor at ano-ano pa. Ay di sabi ko, kung yun po ang inyong kapasyahan, sabi ko, ay wala po akong magagawa. Pero sabi niya, Pastor, pero ipanalangin nyo kami dahil, Pastor, ako'y naniniwala na pag kayo'y nanalangin, ibabalik ng Panginoon. Naku sabi ko sa loob-loob ko, ay, bata akong manggagawa. Paano kung hindi ibalik ng Panginoon yung kanilang mga nawala? Di sasabihin nilang bulaan akong manalangin. Pero nanalangin ako, Pastor. Sila ay sampalataya, ako naman medyo nagdududa. Nanalangin kami, lumuhod kami, makaalis na mga kapatid, nanalangin kami. The following day, bumalik ang buong mag-anak. Lahat sila. Masayang-masayang aga-aga, alas 4 ng madaling araw, nandun na sila. You know what? Sabi nila, Pastor, na malayo pa maingay na sila. Ang sabi nila, Pastor, sinagot ang inyong panalangin. Amen. Ibinalik. Pag uwi nila nung araw na yon, ang poso, na yung ulo ng poso, yung sa bomba, binalik. Nakasako. Nasa paanan, nasa harapan ng pintuan nila. At yung mga tawag natin doon, palay na ninakaw ng mga sako-sako, hindi binalik doon sa bahay nila, kundi iniwan doon sa pilapil, yung dinadaanan ng mga pilapil, isa-isang nakaharera doon. Ang sabi niya, Pastor, ang panalangin ay makapangyarihan. Ang tanong ko, sa loob-loob ko, ay ako mismo ay nagkaroon ng pagdududa na hindi ibabalik ng Panginoon. Yung sabi rito, na tinanggap na ninyo bago pa kamtin. Mga kapatid, pag humihingi tayo na sa Panginoon, ang prerequisite ay tanggapin na natin na ito'y tinanggap na natin sapagkat ang Diyos, yung ating mga kailangan, wants, ay Kanyang ibibigay. Ang isa sa nakikita ko dito, tinuturuan tayo ng Diyos na kapag humingi tayo sa Kanya, dapat meron tayong malaking paniniwala sa Kanya. Meron tayong pananampalataya na ibibigay niya. Pero lagi rin nating isipin, kasi yung nakaraang teksto na binanggit natin kanina, ay sinasabing ganoon na tayo na nag-aaring tutugunin ng Diyos yung ating pananalangin, alam natin kung ano yung Kanyang kalooban. Kasi kung wala rin sa Kanyang kalooban, ay kahit sabihin natin na, Panginoon, itong hinihingi ko, ay naniniwala akong ibibigay mo na hindi naman niya kalooban, hindi rin natin matatanggap. Hindi rin matutugunan ang ating pananalangin. Ay, isa pang punto, Pastor, kadalasan karanasan natin, nananalangin tayo, meron tayong hinihingi sa Kanya, na sinasabi natin na, Panginoon, ipagkaloob mo sa akin itong ganitong bagay, pero hindi pa man tayo nagtatagal. Nagdadalawang isip ka na. Yun nga, Pastor. Diba? Kung ibibigay ba o di kaya binabago mo yung kahilingan mo sa Panginoon dahil meron kang pagdududa na baka hindi mo makamit. Kasi kadalasan, umiiral doon yung kakayanan ng ating sarili. Hindi yung kakayanan ng Diyos na maibibigay niya yung ating hinihingi kung ito ay inaangkin natin. Gusto ko yung punto ng ating leksyon, Pastor. Isang quotation dyan. Ang panalangin ay bumabago sa atin, hindi Diyos ang binabago. Yan. So, dapat tayo. At hindi ang Diyos ang bumababa sa atin pag tayo'y nananalangin, kundi tayo ang umaakyat sa Kanya. Maganda yun Ang ibig sabihin, tayo yung concentration ay tayo. Kaya gusto ng Panginoon na tayo ay mapalapit sa Kanya. Gusto ng Diyos na tayo lumago sa pananampalataya. Gusto ng Diyos na lalo tayong magtiwala sa Kanya. Yun ang nais niya. Pag tayo'y humihingi sa Kanya, ibibigay niya pag kailangan natin. Pero gaano yung ating ugnayan at pananalig sa Kanya? Yan. Kaya nga napakahalaga na malaman natin kung ano yung mga kondisyon na dapat nating gawin upang matanggap natin ang ating hinihingi. Ayan. Maganda yun, Pastor. Ang pinaka-basic na condition ay dito sa mga awit, Pastor. 66, ang talata ay 18. Awit 66, talatang 18. Kung pinakundanganan ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggin ng Panginoon. Ayan.
Kung pinakundanganan, anong ibig sabihin? In-entertain ang kasalanan. mo. Kung naging bahagi ito ng aking buhay, Opo. at ito yung nangunguna sa akin sa araw-araw, Pastor, hindi tayo pakikinggan ng Diyos. Opo. Ang ibig sabihin, unang-una, pag tayo nananalangin, ang dapat basis ay, Panginoon, linisin mo ako sa aking kasalanan. So, kaya nga sa ating pananalangin ay mayroong laging confession. Yung pagsisisi ng kasalanan. Kasi yung asking, yung thanksgiving at kung ano pa dyan, walang kabuluhan ito kung tayo'y hindi nagsisisi ng taimtim sa ating mga kasalanan. So, basic yon, Pastor. Dapat ang pinakakondisyon na unang-una, pinakapangunahin, ay tanggalin ang kasalanan sa ating mga buhay para marinig tayo ng ating amang nasa langit. Yeah. So kaya napakahalaga yung pagpapasakop sa Diyos dahil the moment na tayo nagpapasakop sa Kanya, nagsisisi tayo, pinagsisisihan natin ang ating mga kasalanan. Kaya dito pinapakitang muli sa atin itong mga kondisyong ito dahil inaakay tayo na sa ating pagnanais na tugunin ng Diyos, hindi yung para sa ating makasariling pangangailangan, kundi yung nagpapakita ng pagpapasakop sa Diyos. Dahil kung ito ay, ang ating mga kahilingan ay makasarili, ay hindi natin matatanggap ang katugunan ng ating Panginoong Diyos. Kaya dito napakaganda, gusto ko lang basahin, Pastor, itong binanggit ng ating propetisa dito sa Christ Object Lesson. Sabing ganon, lahat ng kanyang kaloob ay ipinangako sa kondisyon ng pagsunod. Yan. Ngayon, puntahan natin yung isa sa pundasyon ng biblical na panalangin. Sabing ganoon, ang isa sa pundasyon, walang iba kung hindi ang pananampalataya. Bakit kaya napakahalaga ng pananampalataya para matugon ang ating pananalangin? Sa kapitulo ng pananampalataya na isinulat ni Pablo sa Hebreo, Pastor, kapitulo 11, ang talata ay 6. Pansinin natin ang pahayag ni Apostol Pablo sa Hebreo, kapitulo 11, ang talata ay 6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Ayan, Pastor, ang sabi rito, kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Bakit? Sapagkat ang lumalapit sa Diyos, sino yun? Tao. Yung taong lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at siya ang tagapagbigay ganti. So dual. Paniniwalaan natin na siya'y Diyos na makapangyarihan sa lahat at siya yung nagbibigay ng lahat ng mga kailangan ng kanyang mga anak at mga tagasunod. Yeah. Siguro liwanagin din natin kung anong uri ng pananampalataya ito dahil ito yung pundasyon kasi merong mga pananampalataya na basta't pinaniniwalaan natin ng Diyos, ito ba'y may kinalaman sa hindi maaring ihiwalay ang gawa o sa ayan, anumang Pastor, paraan? at maganda yan. Ating pansinin, dito rin sa sulat ni Pablo sa Santiago Kapitulo 1. Talatang 6 hanggang 8. Hanggang 8. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-alinlangan, sapagkat yaong nag-alinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila, sapagkat wag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Datapwat ang kapatid na mababang kapalaran ay magmapuri sa kanyang mataas na kalagayan. Yun yung sa talatang 9. Ayan. Pastor, papansinin nyo na ang sabi rito ay, ngunit yung humingi, dapat may pananampalataya at huwag siyang nag-aalinlangan. Maganda yung salita sa English dito double-minded man. Dalawa, ikaw ay humihingi, pero ikaw naman ay nagdududa. Kagaya ng sabi mo kanina na, ibibigay ba ito o hindi? Ayan. So unang-una lahat, titingnan natin, ito ba'y kailangan sa aking... Kasi ang Diyos, ang basis niya ay, ito ba'y kailangan sa iyong buhay at ikaw ba'y magiging pagpapala sa iba? Yun ang tinitingnan ng Diyos pag tayo may hinihingi, Pastor, sa Kanya. So, very basic dito sa sulat ni Apostol Santiago,
na kung tayo ay nananalangin, hihingi tayong may pananampalataya at yung pananampalatayang iyon ay magiging pagpapala ito sa akin, magiging pagpapala sa iba, at siya ang maluluwalhati. Dahil kung hindi, tayo ang maluluwalhati, hindi tutugunin ang ating panalangin. Kaya, binabanggit ko kanina, yung bang tungkol naman sa gawa. Kasi may mga taong naniniwala, ibibigay yan ng Panginoon. Kaya maghihintay na lang siya. Dahil ibibigay naman ng Panginoon yung iyong pinapanalangin. Kaya nga dito kay Santiago, Pastor, alam natin na ang tema ng aklat ng Santiago ay pananampalatayang gumagawa. Ayan. So anong pananampalataya yon? Sabi, humihingi ka ng ganito, na sana ay magtagumpay ang iyong mga anak sa kanilang pag-aaral. Hindi mo naman in-enroll sa pag-aaral. Walang mangyayari. Walang mangyayari. O kaya yung mga anak naman ay pabanjing-banjing, pa-absent dito at naglulustay lamang ng pananalapi. Wala yung pagsusunog ng kilay. Sabi natin, ang ibig sabihin ay nag-aaral. Wala yung burning the midnight oil. Yung talagang sila yung nagsusumikap na humiram ng ganito, makinig sa mga tagapagturo. Kung walang ganon, walang ganon gawa. Ipapasabayan. Tutugunin ba ng Panginoon na siya maging successful sa kanyang yung hinihingi mo? Hindi. Yeah. So sa lahat ng bahagi ng ating buhay, pati sa pag-aasawa, gusto mong maging maigting ang ating relasyon sa ating mag-asawa na sa panahon ng birthday ni hindi natin mabigyan ng card o mag-greet man lang. Ano yun? Paano magiging maigting ang ating relasyon? So ang Diyos ay nagsasabi, kung ikaw ay may pananampalataya, yung part natin, yung ating bahagi, gagawin natin yung alam nating tama para mahanda doon sa tagumpay na ibibigay ng Panginoon. Kaya napakahalaga na bigyan natin ng ilang panahon itong temang ito tungkol sa pananampalataya sapagkat dito nabubuo yung iyong paniniwala na diringgin ang iyong panalangin ng ating Panginoon. Ngayon, nakikita ko po dito, Pastor, na itong pananampalataya ay may napakalaking relasyon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil doon sa salita ng Diyos, naroroon yung sinasabi nga nating libo-libong pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kung hindi tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, kung hindi natin babasahin ang Biblia, hindi natin makikilala ng lubusan ng Diyos na tumutugon ng panalangin, paano tayong maniniwala na siya'y tutugon sa ating hinihingi sa Kanya? Tama yung Pastor. Kaya ang pamagat ng ating leksyon ay ang banal na Espiritu, ang salita at ang panalangin. Ang ibig sabihin, ang banal na Espiritu ay gagawa pag tayo ay nagbasa ng Kanyang salita. Siya rin ang kumasin nito. Pinag-aralan natin yon. So yung mga pangako dito, yung mga halimbawa ng panalangin, yung mga karanasan ng mga lalaki at babae na tinugon ang kanilang mga pangangailangan. Pag sila'y tumawag sa iyo, pwede niyang gawin din sa ating buhay. I-claim natin. Pupunta tayo dun sa isang condition mamaya. Pastor, yun. Pag hindi natin claim yung mga promises, kahit 7,000, ilang libo pa yung narito nakatala. Wala yan. Pero specifically, pag sinabi niyang bibigyan kita ng karunungan, Santiago 1:5, hindi ba? If any of you lack wisdom, humingi ka ng karunungan kung ikaw ay mahina sa iyong pag-aaral sa ating mga anak. Humingi at kalakip nito yung atin ding pagsusumikap na gawin ang ating bahagi para magtagumpay tayo. Kaya nga, kung hindi mahina ang iyong tuhod sa pagluhod, ay hindi mo makakamit yung gusto mong mangyari sa buhay mo na siyang kumbaga, nire-recognize ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, ang isa sa napakaganda pa dito ay maidiin natin ng husto kung anong dahilan para tayo'y nakatitiyak talagang tutugunin ng Diyos ang ating panalangin. Ayan. Kung bakit ito na itatanong natin, Pastor, sapagkat napakahalaga na ma-develop ang buhay natin sa buhay mapanalanginin. Ayan. Okay. Dito sa 1 Juan, Kapitulo 5, Pastor, ang talata ay 14 at 15. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. At kung ating nalalaman na tayo dinidinig niya, sa anumang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa Kanya'y ating hiningi. Ayan, ang sabi rito ay ang pagkakatiwala. Kung tayo'y humihingi ng anumang bagay
ayon sa kanyang kalooban. Oho. Ayan. Kalooban. According to His will. Saan mo na malalaman yung will ng Diyos? Di dito sa banal na kasulatan. Will ba niya na ikaw ay mangutang ng napakaraming pangungutang? Oho. Abi, hindi. Will ba niya na ikaw ay mag 5-6 o kung ano-ano pang mga bagay? Hindi Kaya nga dapat alam natin yung kanyang kalooban na nakatara. Ibig sabihin, pag-aaralan natin ang Biblia dahil yung Biblia ang nagpapakita kung sino siya at ano ang kanyang kalooban para sa atin. Natural yan kasi minsan, lalo tigit sa mga kabataan na naghahanap ng mapapangasawa sa buhay nila. Ngayon, ang kalooban ng Diyos ay yung maging partner mo na may pagkatakot sa Diyos. Kung ang iyong hinahanap ay walang pagkatakot sa Diyos. Ang ibig sabihin ay nasa mundo. Tapos idinadalangin mo, sana ito maging kapartner ko. Ano kaya ibibigay sa iyo ng Diyos? Minsan binibigay din Pinapahintulutan, Pastor. Gagamitin ko yung salitang pinapahintulutan ng Diyos. Dahil yun ang kagustuhan mo Kung minsan nalandalangin nga tayo, pero meron tayo, ito na yung gusto ko. Meron siyang ito, tingnan mo po itong isang ito, na maibigin sa Diyos, sumasama sa missionary work, mapagpakumbaba. Tingnan mo ang pag-aasikaso niya sa kanyang mga magulang. Hindi ito na ang gusto mo, maganda, at kung ano-ano pa. Meron ka ng pamantayan Inaas mo lang yung Diyos na bigyan ka ng approval, pero mayroon ka na, magdidesisyon ka na. So, hinahayaan din naman ng Diyos yun. Pinahintulutan ng Diyos na mangyari. Hindi yun ang kanyang kalooban. So, ito yung gusto nating makita. Kasi may mga pagkakataon na sa pananalangin natin, yung gusto natin, ang ating gustong ibigay ng Diyos. Diba? So, ito na meron na tayong palanaw na ito yung para sa akin. Hindi natin nakita yung ito after several years, ano ang mangyayari? Ang Diyos nakita niya yun. Pero tayo, hindi. Nakikita lang natin ay maganda. Yung kagustuhan natin. So, nagiging hadlang. Tayo mismo ang nagiging hadlang sa pagtugon ng Diyos sa ating panalangin. Yan. Kaya nga sinasabi sa ating pag-aaral, kung ipapasakop lang natin ang ating sarili sa Diyos at mananampalataya sa Kanya, yung ating mga hinihingi ay Kanyang ipagkakaloob dahil alam ng Diyos na yon ang iyong pangangailangan para lumago ka sa pakikipag-ugnayan sa Kanya. Ayan, meron pa akong isang gustong idagdag, Pastor. Sa sulat ni Pedro, 1 Pedro Kapitulo 3, ang talata ay 7. Ako ay natutuwa dito sa talatang ito 1 Pedro Kapitulo 3, ang talata ay 7. Ito yung mga payo ni Pedro sa kanyang mga sulat sa mag-asawa, sa babae at sa lalaki. At pinayuhan ang lalaki dito. Mga lalaki ang kausap dito ni Pedro sa kanyang sulat sa 1 Pedro 3. Gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala na pakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan. Yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Napakaganda. Hindi pala tutugunin ang ating panalangin. Tayong mga lalaki na may mga asawa. Kung unang-una, may 3 bagay dyan Ang sabi yun, dwell with your... Dwell. Sumama kayo in agreement. Hindi yung magkahiwalay ang mag-asawa. Ikalawa, ang sabi rito ay idiniin din yung pakundanganan, honor. Bigyan ng parangal ang inyong mga asawa. Maganda yun. Hindi ginagawa ba natin ito? Kung hindi, ang sabi roon, ang inyong panalangin ay mapipigilan. Yan. So, yung ating family life, Pastor, yung ating treatment sa ating mga anak, sa ating mga asawa, kung tayo'y nalanalangin, bilang mga lalaki ang na-address dito, ay nahahadlangan ang pagtugon ng Diyos kasi hindi natin ginagawa itong mga requirement na unang-una sa lahat, we will be good to our family, asawa at anak. Ayan. So napakagandang kondisyon ito kung papaano natin matanggap ang tugon ng Diyos sa ating mga pananalangin. Ngayon nakita natin na ang kahalagahan ng pagbibigayan, pagpapakumbaba sa isa't isa bilang mag-asawa, yung pagpapasakop sa isa't isa. Isang bagay na napakahalaga na dapat na nakikita sa mag-asawa upang ang kanilang panalangin ay tinutugon. Alam niyo, Pastor, naging practice namin, mga natutunan ko rin ito sa mga ibang mga pastor na situate na kapag bago ka matulog, kayong mag-asawa, nananalangin, at pagkatapos ay isa-isa niyong dinadalangin din yung inyong mga anak.
talagang makikita mo yung mga bata nagiging malapit sa Panginoon. So kaya sa mga taga-subaybay namin, nakikita natin itong mga kahalagahang ito na dapat natin isaalang-alang sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Ngayon, pinag-uusapan natin yung mga pundasyon na napakahalaga sa ating buhay. Bakit kaya yung pag-aangkin ng pangako ng Diyos ay isa rin sa pundasyon ng isang mapanalangining buhay? Ayan, hingi nga tayo ng hingi. Oo. Hindi naman natin claim, Pastor. Hindi ba? Parang yung, sige, pinadadalahan ka ng mga kung ano-anong bagay sa kuryo, hindi mo naman kinukuha na yung mail. Hindi mo kinukuha. Hindi mo naman binabasa kung ano yun. Padala ng padala. Nagpapadala ka nga. Ikaw naman, hindi mo naman claim kung ano yun. So, ang ibig sabihin, yung pag-claim natin ay pagtanggap na may pasasalamat, Pastor, na ang ating mga sarili ay satisfied na ang Diyos tutugunin ang ating niya mga pangailangan. Oo. So kaya nga napakahalaga yung talagang i-claim natin yung mga pangako ng Panginoon. Ariin natin yan sapagkat kung bakit niya ito iniaalok sa atin, sapagkat alam niya na dito magiging matibay tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Siguro idugtong natin, Pastor, yung tungkol sa pananalangin natin pag may mga karamdaman. Yeah, siguro sa Kapitulo maganda yan. 5 ng Santiago. Santiago, Kapitulo 5. Talatang 13 hanggang 15. Pansinin natin ang tala ng apostol at ang pahayag dito kasi prayer din ito Opo. Hindi ito pagpapagaling, kundi ang emphasis ito ay yung nananalangin. Ayan. Mga elders, Santiago, tayo, Kapitulo 1, 5. talatang 13 hanggang 15. Okay, ang sabi po dito ay ganito, nagbabatabaga ang sinuman sa inyo, siya'y manalangin, natutuwa ang sinuman, awitin niya ang mga papuri, may sakit baga ang sinuman sa inyo, ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia at ipanalangin nila siya na pinahira nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon at kung nagkasala siya ay patatawad sa Kanya. Napakaganda, Pastor, nito. Yung pananalangin dito ay dapat ay claim. Paano natin i-claim? Yung sabi rito ay kung ikaw ay nalulumbay, nagbabata, manalangin ka. Kung natutuwa ka, umawit ka. Kung may mga may sakit, isama mo ang mga matatanda sa iglesia, ipanalangin nila. At ang panalangin ng pananampalataya, unang-ula, Pastor, magliligtas. Magliligtas saan? Doon sa may sakit. So, ang ibig sabihin, pag tayo'y nananalangin, ang basis nito para tagunin ng Panginoon, yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Sapagkat kung ligtas tayo, ang lahat ng bagay na kailangan natin, ibibigay ng Diyos para sa atin. So gusto ko makita rito ng ating mga taga-subaybay, yung bang theological explanation nito. Dahil kasi sinabing ganon, yung pananalangin ng may pananampalataya, una, yung mananalangin. Kinakailangan ba may pananampalataya rin yung may sakit? Yes, pareho yan, Pastor. Hindi pwede na yun lang nananalangin at yung may sakit ay wala. Dapat paano yung mga hindi Kristiyano? Nagtutugma. Ayan, na may karamdaman nating pinapanalangin. Kung sila ay maiintindihan yung kahalagahan ng panalangin. Kasi kung hindi naman sila talaga nananalangin, pero maintindihan nila mahalaga ito at they will abide, they will submit, na bagamat hindi nila ito naiintindihan, ay gagawa ang Diyos sa kanila, pag gagawin ng Diyos yun. Sabagay, alam ninyo sa banal na kasulatan, makita natin yung mga halimbawang ginawa ni Jesus. Hindi naman nangangailangan na yung may lahat sakit ay ay may pananampalataya. Kundi yung mismong humiling kay Jesus, napuntahan niya, yun ang nakakita ni Jesus ng pananampalataya, kaya gumaling yung may karamdaman. So mga ginigiliw, magandang naidiin din natin itong bagay na ito sapagkat sa atin na mga naglilingkod sa iglesia, kung nais natin na yung idadalangin natin ay tugunin ng Panginoon na siya'y mapagaling sa karamdaman niya at siya'y maligtas, kailangan siyasatin din natin yung ating sarili kung mayroon tayong pananampalataya o paniniwala na siya'y gagaling. Kaya lang may mga biro minsan sabing ganoon, naku, ayoko manalangin sa mga may sakit, lalong napapadali. So meron daw mga gift ng gano'n. Anyway, pero mga kasama namin, mga taga-subaybay natin, dito ay pinapahalagahan natin na isa sa pundasyon ang pananampalataya. Ngayon, balikan natin sa huling mga bahagi ng pag-aaral natin ang papel ng panalangin sa pagtanggap ng banal na espiritu. Bago yun, Pastor, bigyan kita ng background. Tayong lahat,
hindi kararakang natuto kagad manalangin. Lalo tigit sa mga pampublikong pananalangin. Natututo tayong humingi sa Panginoon. Pero sa mga pampubliko o sa mga iba't ibang mga okasyon, hindi kaagad yan natin natutunan. Ngayon, maintindihan natin bakit na-develop sa atin ito at ano ang papel ng banal na Espiritu tungkol dito. Ayan, dito sa Efeso Kapitulo 3, Pastor, ang talata ay 16. Sabi po dito sa Efeso 3 talatang 16, upang sa inyo'y pagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kalwalatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Ayan. So anong una niyang gagawin? Ipagkakaloob ng Diyos para sa kanyang kalwalhatian. Ayan. So kaya nang sinabi ko kanina, dapat pagka may pinagaling, may binigay sa atin, pinagpala tayo, ang kalwalhatian babalik sa Panginoong Diyos. At ikalawa, dapat ito, ang sabi rito ay palakasin sa kapangyarihan ng pamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong nasa loob. Yung inner person natin, na-develop ba tayo? Nabago ba tayo? Yung nananalangin, hindi lang yung ipinapanalangin kundi tayo mismo, binabago ba ng ating panalangin? Ang Diyos ba'y nakakagawa? Pagka sinabi natin siya banal, anong pakiramdam natin? Tayo ay hindi banal. Tayo ay makasalanan. So the more we appreciate the goodness of God, the more we realize na tayo nangangailangan ng kanyang biyaya at kapangyarihan. Kaya pala sa pakikipag-usap natin sa Panginoon, sa ating pagharap sa Kanya, kailangan natin ang paggawa ng banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu rin ang nagtuturo kung ano yung sasabihin natin sa Panginoon. Na sa ganoong paraan ay naihihiwalay natin ang kagustuhan ng ating mga sarili. Dahil dito, titingnan natin kung ano yung pangunahing hadlang sa pagtanggap ng banal na Espiritu. Ayan, Pastor, nang ang ating Panginoong Hesus ay nananalangin doon sa halamanan ng Gethsemane. Natatandaan mo? Ito yung huling tagpo bago siya umakyat doon sa krus. Nais nung kanyang pagkatao na hindi dapat siya mamatay. Tao yun Pero ang kagustuhan ng Ama ang dapat maganap. Kaya 3 beses sabi niya, not my will, but thy will be done. Ang kagustuhan niya nawa ang maganap. Kung minsan, yung self natin ang nagiging balakid kung bakit hindi tayo tinutugon ng Panginoon. Bakit? Ang ating mga personal na mga agenda ang pumapasok pagka tayo humihingi ng mga bagay sa Panginoong Diyos. Yeah. So napakabuti ng Diyos sa ating lahat dahil inaakay niya tayo sa isang espiritual na buhay. Yung paggising mo sa umaga ay tinuturo sa atin na pakinggan natin ang salita ng Diyos. Makinig tayo sa Kanya upang matutunan natin ang Kanyang mga pangako mula rito sa banal na kasulatan. At dito sa mga matututunan natin, ito ang gagamitin ng banal na Espiritu kung papaano naman tayo magsasalita sa Kanya. Sa gayong paraan, ang Diyos ay tutugon upang ibigay ang Kanyang upang ibigay sa atin ang ating mga kahilingan. At ito yung Kanyang dakilang kalooban. Kaya nga, hindi mangyayari ang mga bagay na ito kung, katulad na sinabi ni Pastor Ilioma, kung ang ating sariling kalooban, ang sinusunod natin, hindi ang kalooban ng Diyos. So napakalaking hadlang ang ating sarili para matanggap natin ang banal na Espiritu. Kaya alisin natin ang ating sarili, ipasakop natin sa Diyos. Ngayon, sa itong mga personal na mga katanungan na maaring na-experience ninyo dahilan sa inyong pagiging mapanalanginin, ano yung naging epekto ng pananalangin sa inyong buhay bilang pastor? Unang-una sa lahat, Pastor, hindi ka pwedeng nananalangin and at the same time nagwo-worry. Ayan. Pag tayo'y nananalangin, nilalagak natin sa Diyos ang lahat. Alam niya ang pinakamabuti. Huwag tayong anong worry na? Tayo ay mag-alala. Yan. Pag tayo'y nananalangin, panatag tayo. Ano man ang dumating, hindi tayo pababayaan ng Diyos. So, marami tayong karanasan tungkol sa pananalangin. Kasi kapag tayo nananalangin, nakikilala mo yung sarili mo na wala kang kakayanan. Kaya nga, kahit nga
ikaw ay nakatapos na ng mataas na antas sa pag-aaral, kahit sabihin mo na napag-aralan na natin ng Biblia, may mga pagkakataon, o sa maraming pagkakataon, halos lahat ng pagkakataon, ewan ko pastora, ako experience ko, na pagka ako ay magsasalita sa pulpit, yung bang nararamdaman ko na parang blanco ako. Kulang. Hindi ko alam ang sasabihin ko, pero nababago ako ng pananalangin dahil nararamdaman ko na kung wala ang Diyos na magsasalita, wala akong kakayanan. Amen. So yun yung isang bagay na kailangan marahil natin, yung pagtitiwala, nadidevelop yung pagtitiwala natin sa Diyos na siyang lumalang sa atin, hindi sa ating sariling kakayahan. Kaya napakalaki ang epekto kung meron tayong mapanalangining buhay. So binabago nito ang ating pag-uugali, ang ating pananaw, at ipinakikita nito ang kahangahangang layunin ng Diyos sa buhay natin, na sa ganong paraan, yung kalwalhatian ni Jesus ay nakikita sa atin ng mga tao. So, napakaganda nitong ating pinag-aralan. Kaya bilang kabuuan, mga ginigiliw, nais ng Diyos mapuspos ang buhay natin ng banal na Espiritu. Amen. Alam ba ninyo na ang banal na Espiritu ang siyang kinatawan ni Kristo at pinakamahalagang kaloob sa ating buhay? Kaya kapag gumugol tayo ng panahon kay Jesus sa pananalangin at pag-aaral ng kanyang salita at may kapakumbabaan sa ating mga puso at may pag-uugaling pagpapasakop, pupuspusin ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Holy Spirit ang ating buhay. Kaya ay suko natin ang ating buhay kay Kristo. Paniwalaan natin ang kanyang mga salita at sa pamamagitan ng pag-aangkin ng kanyang mga pangako na may pananampalataya, mga ginigiliw, makapamumuhay tayo sa kanyang presensya. Nawa sana'y mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Isuko natin ang ating buhay sa kanya. At alam ba ninyo na ito ang siyang kailangan natin lalo tigit sa mga huling kapanahonang ito. Dahil ito lamang ang tanging paraan para malwalhati natin siya. Maangkin natin ang kanyang pangako at maibuhos niya sa atin ng may masaganang sukat ang banal na Espiritu at ang masaganang biyaya. So maraming salamat sa inyong pakikisama sa atin pag-aaral. Kaya nga bilang pagtatapos, iyuko ang ating mga ulo sa pamamagitan ng pananalangin. Dakila po naming Diyos, kagalakan naming pasalamatan kayo sa lahat ng inyong kabutihan na itinuturo ninyo ang mga ginintoang mga aral na dapat naming gawin habang hinihintay namin ang nalalapit na pagparito ng Panginoong Hesus. Nais naming mamuhay ng puspos ng banal na Espiritu. Nawa sana, Panginoon, ituro nyo sa amin sa araw-araw ng aming pamumuhay na ipasakop namin ang aming mga sarili at laging hilingin ang paggawa ng banal na Espiritu upang ito'y magbunga at malwalhati ang inyong dakilang pangalan. Nawa sana ang karnasang ito maranasan ng bawat isa sa amin, ng aming mga taga-subaybay, 10 ng kanilang mga sambahayan. Ang pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos ay maging ugali namin sa araw-araw na ito'y sinasaalang-alang na bahagi ng aming pamumuhay. At tanggapin nawa ng bawat isa ang masaganang pagpapala ng langit at kaming lahat ay maging mas malapit ang ugnayan sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong pakikisama sa ating pag-aaral. Nawa sana huwag kayong bibitiw dahil yung 2 serye para sa trimestreng ito ng pag-aaral ay lubang napakahalaga para sa atin ng pagsasama-sama. Maraming salamat. Sumayin niyo nawa ang masaganang pagpapala ng langit. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at si Pastor Ilioma, nagsasabing mabuhay kayong lahat.